Panoorin natin ito mga idol, Pinoy na planong dayain pinatulog na katayo ang champion sa kanilang teritoryo. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Sa boxing, hindi lahat ng laban ay patas. May mga dinadala bilang bida at may mga tinatrato lang na pampataba. Mula sa Zamboanga del Norte, may isang pangalan na tahimik na umaangat. Si Jonas Sultan, kilala bilang One Punch Zorro. May solidong record, 19 na panalo, 11 dito ay knockout. At dahil dito, nabigyan siya ng pinakamalaking laban ng kanyang karera. Isang world-level fight para sa IBF Intercontinental Super Flyweight title. Lumipad ang kampo niya papuntang South Africa. Sa kabilang sulok, naghihintay ang hometown champion, si Makazole Tete. Malakas, kumpiyansa, at suportado ng sariling bayan. Sa papel, dehado ang Pinoy. Para sa marami, pampataba lang siya. Pero sa ganitong laban sa ibang bansa, isa lang ang batas, kailangan mong patunayan sa lahat. At kung kaya, tapusin ang laban para walang duda. Sa East London, South Africa, sumabog ang aksyon. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Round 1, hindi umatras si Sultan. Agad niyang sinalubong si Tete. Malalakas, malilinis na suntok. Napaatras ang champion, pero habang umiinit ang laban, kapansin-pansin ang ilang babala mula sa referee. May mga warning na hindi malinaw. May mga sandaling parang may kinikilingan. Pero tuloy ang laban. Lo omhle kakhulu phakathi kaMakazole Tete. Mula sa solidong suntok na ipatama ni Sultan, biglang inawat ng referee at nagbigay ito ng warning kahit legal na tama ang suntok. Lo omhle kakhulu phakathi kaMakazole Tete. Phinda jongana sengijikelo oqala. Khangele kubonakalisa ukuthi ngumlo ozawuthakisa inhlansi lo. Kuba lo mfana waseFilippi. Phinda jongana sengijikelo oqala. Mula sa combination ni Sultan na tumama, inawat na naman ang referee at nagbigay ng warning para makapahinga ang kanilang champion. Here's the first round. Yefaka lokhu indlela abaqalelwa ngayo abafana. Into yokuba bangaba ifight emthansane yabasengxakini abaqalelwa ngayo abafana. Into yokuba bangaba ifight uziphelile emthansane yabasengxakini. Wenza kangangoko lo mfana. Into yokuba kungabi kuphela into yokuba zingaphuma yona. Aphela umjikelo wokuqala. Round 2, nagbago ang tempo. Alam ni Sultan, hindi ito dapat umabot sa scorecards. Makazole ujongile round number 2. Chepheke uqala uJonas. Makazole ujongile wethi. Lele ekhaya phambi kwabalandeli nababukeli bakhe. Imihlanzo into ewayenza uSido Mbuthelezi. Owafika kumlo engawulungiselelanga ngendlela yiyo. Uthi kuleni game ayinaziphinde yenzeke lona bathengisile wathi abathande nababukeli bomdlalo wamanqindi. Waphela njalo umlo. Dito na nakahanap ng pagkakataon si Sultan habang nasa malayo ang referee, nagpaulan ng suntok, tulog na ang Tete habang nakatayo. Huli na ang lahat bago naawat ng referee, talagang napuruhan. Tapos na, hindi na nakarecover si Tete. Technical knockout.
Sa kalagitnaan ng ingay ng crowd, nakuha ni Jonas Sultan ang panalo round 2 TKO at bitbit niya ang Intercontinental title at respeto ng lahat. Habang si Tete dali-daling sinugod sa ospital upang mailigtas ang buhay. Isang Pinoy na hindi pumayag maging pampataba. Ano masasabi niyo sa laban? Mag-iwan na lang kayo ng mensahe at isama na rin ang inyong lugar para malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boxers. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.